tren. Tumigil pa samantala ang mundo ni Juan na sa puntong yun naisip siya sa kakilala-kilabot na desisyon kung saan kailangang mamili. Hindi niya alam ang kanyang gagawin sa puntong iyon. Subalit, nakapabilis ng paparating na tren at kung bababa siya para puntahan ang kanyang anak at kunin sa loob hydraulic box ay hindi na ito aabot sapagkat wala ng oras. Kinakailangan niya magdesisyon ang puntong iyon at wala siyang nagawa kundi ibaba ang tulay habang umaagos ang luha niya. Dahil alam niya sa pagbaba ng tulay ay tiyak ang kamatayan ng kanyang anak. Halos natulala si Juan sa mga oras na iyon, pero mas pinili niyang idugtong ang tulay para sa mas nakararami. Dahil dali-dali siyang bumababa pagkatapos sa idugtong ang tulay mula sa kanyang silid upang puntahan ang kanyang anak. Ngunit doon ay lumantad sa kanya ang mata ang bangkay ng bata. Napaluhod na lamang siya at walang batid ang kanyang pagtangis at pagbuha ng oras na iyon. Punong-puno siya ng galit sa nagdaraan na tren na halos batuhin niya ito at sisigin sa mga sandaling iyon. Subalit wala na siyang magagawa sapagkat wala ng buhay ang kanyang anak. Sa kabila nito ay dumaan ang tren at ang mga pasahero nito ay walang kamalay-malay na naganap. Hindi alam ng mga pasahero iyon ng tren ang ginawa ang sakripisyo ni Juan para sa kanila. Sa loob ng tren ay may mga taong mas masaya na nagkakantahan, nag-iibigan, nagkakarutan at abala sa pagpapaganda. Subalit lingid sa kaalaman niya na isang maggiliw na bata ang kinayaan na kanyang ama na ibuhis ang buhay para mailigtas ng higit na nakararami. Mas pinili niya ang libu-libong sakay ng tren kaysa sa kanyang anak, pero ang mga lula nito ay walang kamalay-malay. So, ito po ang kwento na nagpapakita ng sakripisyo ni Juan. Ang pag-ibig na ipinakita dito ay katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Inaalay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas sa isang tiyak na kapahamakan. Maaring hindi tayo karapat-dapat sa ganitong klase ng pag-ibig. Ngunit ang tiyak ay minamahal niya tayo. Kaya kahit ang bugtong niyang anak ay handa niyang isakripisyo. So, grabe ang nasa story ay iyahan yung isakripisyo ang kanang isang anak na isang anak isa Kaysa libong-libong tao. kaysa sa mga tao na nakasakay sa tren. So, Mas daghan ang kinabuhi sa tren. mas daghan ang isang giluwas kaysa sa kinabuhi sa isang anak. So, ito siguro itaw na makabuhat ng ingana. No, kinalisungan. Lisod kayo. Kasi magkita rin. Siyempre, ito siguro na itong anak. Ito ang pamilya. Grabe ni si Grabe ka.